Naputol ang kamay ko. Ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Ruiz, kulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay. Stupid law. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pag kasambahay nagnakaw, qualified theft, makukulong. Pag si amo nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw. Lawyer, bulungan mo pa na maayos, ulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang bulong mo sa kanya. So nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits sa SPL Pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin. Sa tawagan ko nito ulit, dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. Yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Kaya mo tumayo o saan, yung babae na page na ituro nyo kung sino yung pinagtrabahuhan nyo. Pakailakas po. Nakaputi. Madam Franz, kilala mo to si Belinda? Opo. Nung pumasok kayo, nandun na ba si LB o nauna ka? Mga isang linggo po, bago ko pa siya nakilala. Anong uri ng trabaho ninyo? Natindahan po. Halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po? Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at Paano po? tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok. Opo. Malakas. Opo. Baliktad, likod. Pinaliktad po, yung likod po. Sa anong parte pwede nyo sa Dalawang, ginayong ko po yung kamay ko at dinatakot ko po yung basura. Tinaga pong gayon ng Pwede ko kamay. kayong tumayo para maipakita nyo yung pagmumonstra sa amin sa committee ito. Hawak nyo yung basura. Tinakot ko po yung basura na pinatatakot. Pakitaas nga yung mic. Dinatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit mo kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung ganun, yung Pero kung hindi baliktad yung talim, ay baka po naputol ang kamay ko. 2 kamay, 1 kamay. Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Franz po. So, sa lakas, nabitawan niyo ba yung basura o Ay di, binitawan ko pong gayan at siyempre, naplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. so talagang gustong saktan ka na hindi na umulit? Nung pagtagang baliktad, hindi na inulit. Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya ay nakakasakit ka na eh, para kang hindi tao eh. Ano Sabi sagot ko mo yun. sa inyo? Hindi na po na siya umimik, tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo, kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan pagsisimula mo sa trabaho, nangyari yung pagtataga? December po iyon, December 14, tinagaan niyo yung kamay ko. December 15 po, umalis ako. Dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa iyo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. At sabi po sa akin, apurahin mo ika yan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ika yung trabaho na yan. Kahit po maraming tao, tinuturo po niya ako doon. Teka, sinisweldohan ka ba? Wala po. Wala, hindi kayo pinapasweldo? Hindi po, ay bali-bali lang po hanggang umalis ako eh. Magkano ang binabali ninyo? At yung mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, saka mga ulam. Walang pera? Wala po. Walang binibigay sa inyo pera? Wala po. All around po ang mangyayari sa akin. Kung minsan po nasa bahay niya, naglalaba, naglilinis ng bahay. Pero ang usapan niyo sa tindahan, Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. sa inyo pong sinumpang sa Laysay, meron kayo nabanggit na anak niyo, Jeruel. Opo, kasama ko po, kami po mag-ina. Magsabay kayong namasukan. Opo. Nandito ho siya ngayon. Nandito po, ayun po. Magtabi silang magnanay. Mukhang nasa hustong gulang naman to si Jeruel. Ilang taon na anak niyo?
23 po ngayon. Nasa hustong gulang na. So, sabay niyo ho siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo na masukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din ho. Siyempre, kinuha ko po at baka po kung ano mangyari sa kanya. Sinama mo. Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uuwi din araw-araw? Stay in po. Naiiwan siya. Stay in siya. Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit po ganon? Hindi niyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi ko ng friend sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganun kalayo ba ho ang bahay niyo? Nilalakad lang pa? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle. Nakamotor po kami. Nakamita na kayo motor. Saan kayo nakikiangkas? Doon po sa aking asawa. May asawa po ako. Inahatid kayo. So si Jerwell ay naiiwan sa bahay. So yung sinasabi mo kaninang nakita mong ikaw ay tinaga, hindi mo to sinabi kay Jerwell, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Hindi mo Siyempre, sinabi? magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Pasok ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Pwede ba bang ilarawan mo sa kumiting ito kung ano ang mga nasaksihan mong pananakit kay Manang LB at sa kamay nino nang galing? Nagmula. Itong itsura niya ngayon, Ay, ibang-iba po ngayon. Para na po siyang senior eh. ngayon mo lang siya nakita ulit. Simula Opo. nung 2017, ngayon mo lang siya nakita ulit. Opo. Paano mo nalaman na merong isang ganitong usapin na kinakaharap ang mag-asawang Ruiz at si Manang LB? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyon nito? Opo. Luis, ilang taon ka? Ilang taon ka nun? 17 po. 17. So, minor de edad ka nun. Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang Gabi. meron na ng violation niya dahil minor de edad to. At nagtatrabaho siya ng mahigit na, palagay ko, mahigit na 12 oras ka nagtatrabaho. Nalaman mo ba tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Hindi sinabi sa'yo. Kailan mo nalaman tinaga? Nung umalis po siya. So, nung umalis kayo sa bahay, Opo. anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? O nag-isip ka ng masama? Nagalit ka sa mag-asawang Ruiz? O pinasa Diyos mo na lang? Nalungkot po. Natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tatayo ka, tumayo ka, lumapit ka, hahatid ka ng usaa para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Doon. Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa. Kasi may dugo? O tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi ko pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari. Opo. Sa tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na ano nga nasa isip mo nun? Ang akala ko po, Tatapa? nag-drive lang siya ng lasing tapos nagsimplang. Yun po ang nasa isip. Semplang. Opo. Meron bang kasunod na pagkakataon nakita mo ulit si Manang LB? Sumunod na hapon na po. Kailan nyo? Kinabukasan? Sumunod na linggo? Ilang beses ba kayo Next maghapon week. doon? Sa loob na isang linggo? Bali, 1 pesos lang po. Pero Isang pag, linggo? opo, pero pagka minsan po kasi may time na doon kami nadaan, inahakot na rin po namin yung mga gulay na Galing palengke. O elf na maliit? Truck po. Truck. o. Nakita mo siya sunod na linggo. Anong itsura naman niya? Ay, may bago po siyang mga sugat na medyo may May dugo-dugo ano po. siya? May bago pong sugat. Okay. Ayon sa salaysay, sa sinumpang salaysay, sinabi mo, tinanong ko ang babae, binugbog ka ba dyan? Tapos sabi mo, matagal pa siya bago sumugot. Nakatungo lang siya at sumugot siya ng oo, binubugbog ako. Tama ba yun? Apo. Sa pagkakataon yun, ay inulit ko ulit ang tanong ko sa kanya, pero hindi na siya nakasagot dahil sinaway na ako ng isang lalaking naka-t-shirt na blue na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan pinagtatrabuhan ng babae. Paano ko sinaway?
Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy mo ba kung sino ang sumuhay sa'yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babae niya. Okay, batay sa salaysay mo, sa sinumpang salaysay mo, may dumating na 3 lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya-maya ay nilapitan nila ako ng 3 lalaki ang lumapit sa'yo. Opo, 3. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila, ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik, pero sinagot ko ng bakit po sabi ng babae binugbog niyo raw siya. Tama ba yan? Opo. Sa tingin mo hindi yung lalaki nga mo? Siya po, yung lalaki po. Ah, siya. Pwede ba Kasama po identify? dun sa 3. Asawa niya? Anong sabi? Yung pong lalaki. Kasama po dun sa 3 sumaway po sa amin. Ah, so pwede ka tumayo at ituro mo kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Opo. So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. Kasi bumalik ka na. Sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain. Pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburahin ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal nyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba, magaling ka pala magsalita, purahin mo na lang ang picture. Binura mo ba yung picture? Opo. Pero bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Opo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang binura mo? Pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila. Okay, so, isa itong amo niya doon sa 3 lalaki, no, na in-identify mo. Opo. Sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadaling ka sa polis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Opo. Yung 2 pong tauhan niya, gusto niya na po akong ipabitbit dun eh. Ano? Gusto niya na po akong dali sa station po ng police. Gusto ka niya dalhin sa police Opo, station? kasi bawal daw. Bawal Ito si daw po. Pablo Ruiz. Opo. Totoo bang nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, nilapitan ko po siya. Oo. Gawa na po nung Well, pag-picture niya po sa tindahan. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami. Kaya nahold up po kami po. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yon. Pinabubura mo yung litrato. Pinapabubura ko po talaga po Bakit? yun. Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay may nagpipicture din ng mga lalaki doon. Nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinabura ko po yun, yung picture doon sa... Sino yung kasama mong 2 lalaki? Wala ako palang mag-isa po. 3 yung sinabi mo, Richard. 3 po. Sino yung 2? Wala po, ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po, nandun po, naabutan sila po sa gymnasium. Paano mo naman nalaman na kinukunan niya, nakunan niya ng litrato si Aling LV? Eh, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at saka sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nauna nakita, nakilala? Opo. Ha? Yun lang po, minsan lang po. Itong si Richard. Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinunta ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na kwan.
na pinitsura yung tindahan. Totoo ba yan, Richard, na pinagbubura niya dahil sabi niya, minsan daw malapit na siyang ma-hold up doon sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya, si Nanay LB po ang pinicturean ko. Yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LB? Opo. Oh. Ginong Pablo. Hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh. Si Aling LB kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasa-pasa nga yung katawan. Hindi po sa tindahan po namin na nakaharap sa Nakita ko yung picture, wala naman tindahan na nakalarawan doon sa litrato eh. Panay yung pasa ni LB yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At bakit ka nangangamba na ma-hold up ka ulit? Na may tangkang hold up sa'yo. Ewan, hindi naman tindahan yung kinunan niyang litrato. Ayun, Honor, yung nakita na sa picture, tapi tindahan namin na. Walang tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nanay LB po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba i-ano dyan? Pakita? Ayan, yan yung litrato. Nasaan ang tindahan dyan? Yung tabi niya po yan, katabi po yung banban po. Tindahan na po yan. Tindahan? Opo. Nakikita. Nasa tindahan? Wala ko nakikita yung tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? Dalawa yung picture niya, di ba? Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos doon sa braso ni Manang LV. Yun ang kinukunan. Walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Ano yung sinasabi mo tindahan? Your Honor, kasi yung tabi ng van, dito lang banda po yung tindahan. Kaya At siguro, kita po- kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Tama? Hindi po, Your Honor. O, bakit there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken? Sinungaling ka eh. Hindi po, Your Honor. Anong hindi? Kaya mo, ang opinion ko, siguro, I think my colleagues here will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil, at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-tumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayaw niyo mapahiya. Tama? Hindi po, Your Honor. Ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya sinugod mo si Richard at pinadidelete mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi, Your Honor, na na-hold up Oo. na kami. Walang tindahan dyan. Ang kino-close up yung mga galos sa braso ni Manang LV. Ang intention mo lang kunan yung galos, tama, yung sugat ni Aling LV sa braso. Opo, yun lang po talaga. Sinaway po ako yan po yung nasa picture na lalaki na yan po ang sumaway sa akin. Tapos pagkadating po namin ng munisipyo, doon po sa may gym, sa pahingahan po namin, kasama po siya sa 3 lalaki. Anong ginawa sa'yo? At sinaway lang po ako at pinatatanggal po yung litrato na kinuha ko. Sino Pinabubura nagutos na. daw? Sino nagutos? Kasama po siya sa, isa po ang mismo nagsabi na tanggalin ko yung, Si Mr. Ruiz. Opo. Kasi ang sabi niya na takot daw ma-hold up sila. Yun ang sabi niya? yun po sabi. Takot siya ma-hold up? Sabi nga po. Yung masasabi lang ngayon. Sino yung naka-blue na yun? Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po, yung nakakulay po, hindi ko po kilala po yan. Yan po yung sumaway sa akin. Ayun ang sumaway. Opo. So, empleyado yan ni Mr. Ruiz o ng tindahan. So, empleyado Siguro mo. Kung isa siya sumuway eh. O, tingnan mo. Pa din po siya sa... Hindi ko ba talaga kilala, Your Honor? Sinungaling talaga ito. Sa pagsaway. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. Richard, isa yan sa sumaway sa'yo.
Papa din po siya sa... Sumuway sa'yo the same day? Kaya munisipyo. Sa pagsaway po. Naalala mo dahil naka-blue na t-shirt? Papa, yan po. Kasama din po siya sa, sa munisipyo. Sinungaling talaga ito. Sa pagsaway po. Ano, Ginoong Pablo? Lumapit ka sa screen. Tingnan mo. Mabuti. Oh, ito naka-blue. Your Honor, parang hindi ko na makilala, Your Honor. Ha? Parang hindi ko nakilala po, Your Honor. Tumutulong kay Aling ay, hindi na makikita ni Aling LB to. Tumutulong kay Aling LB to, yo. Ibig sabihin, tauhan mo. Ano, sa... Your Honor, talaga hindi ko matandaan. Sa pagsaway. Mr. Ruiz and Mrs. Ruiz, andito na po sa amin ngayon yung result ng polygraph test na ni-request ko. Senator Tulfo, we will be, with your permission, we will be establishing first the, we have the presence here of the NBI. Meron pa tayong isang nalalabing testigo na pinatawag natin na bagong dating na hindi pa natin natatawag for purposes of orderliness here. We have alias Pau Pau na nasa na si alias Pau Pau, pakita sa kamay ito. Ang pinag-usapan kasi Senator Tulfo nung huling hearing, sinasabi ni Manang LB na siya ay nagsimula magtrabaho 2017. Ang sinasabi ng mag-asawang Ruiz, sila ay namasukan si Manang LB 2019. So ngayon pinatutunayan ni Manang Melinda na 2017. Si Paul naman ay yung ito sa basura. At meron ding isasalaysay sino yung bago? Pau Pau na ngayon lang sumulpot din. Mr. Chair, kaya tayo nandito lahat ngayon is to establish kung itong dalawang mag-asawa ay nagsisinungaling o hindi. Regardless kahit na lang witnesses pa tayo isasalang natin dito, the ultimate talagang gusto nating mangyari is to establish na nagsisinungaling itong dalawa o hindi. At kapag nagsisinungaling, then makakasuhan natin ito at makukulong. Yun lang po yun para sa akin. So sana po, yung tatanungin ko sa kanila, kasi I wasn't informed na meron pala mga bagong witnesses. Really, I wasn't really informed. I didn't know. Kasi kung I know, then I should have prepared my questions para dito sa mga witnesses. But anyhow, para sa akin, regardless kung meron tayong 10 witness o 1,000 witness, still, in the end, ang gusto natin malaman kung nagsisinungaling to o hindi, itong dalawa. Yun lang po yun eh. So sana kung papayagan nyo ako, ang kakatanungan ko ay para ma-establish once and for all na talagang itong dalawa ay sinungaling. Yun lang po yun. Okay. Senator Tulfo, with due respect to our members, pwedeng tapusin muna natin to si alias Pau Pau para mabilis lang ito. Kasi ngayon lang sumulpot ito na very relevant din ang kanya. Okay, then can I use my time? Pa ako na lang magtanong kahit na wala akong information? Definitely. Establish ko lang si alias Pau Pau. Sige po, ako na po mag-establish. You will have the first crack. Ang pangalan mong tunay ay Paulo Custodio Tuling, alias Pau Pau. Ikaw ay naninirahan sa Mamburao, Mindoro Occidental. Pakiwan ng mic. Tama po ba yun? Tama po. Pwede bang malaman kung kailan mo unang na-encounter ito si Aling LB at ano ang itsura niya nung una mo siya na-encounter? Nung pagpasok ko po dun sa bilang trabahador po ni Ate Franz po. Kasalukuyang nagtatrabaho pa lang po ako sa PSA po. So namasukan ka rin kina ma'am sa mag-asawang Ruiz? Opo sir. Bilang pong assistant lang po. Assistant? Gano'ng matagal ka nagtrabaho doon? Hindi po sir, 2 weeks lang po ako nagtrabaho. 2 weeks lang. So nasaksihan mo ba kung paano minaltrato si Aling LB? Opo sir. Kailan niyo po na-witness yung pananakit nitong mag-asawang Ruiz kay Manang LB? Actually po Senator Rafi po, hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then nakita ko lang po si Ate LB na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa ceiling. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LB? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan? Opo. Kayo po ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator.
Pareho kayong trabador. So, Opo. nakita mo na naghugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili, inuugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Naririnig din po namin, nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate Elvie at minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang Elvie kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yun, sinuntok po si Ate Elvie. Saan siya? Sa bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate Elvie ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saan lugar? Sa ng bahay? Sa Doon tindahan? din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok niya sa braso si Manang Elvie ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate Elvie ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate Elvie. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate Elvie po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano ba daw po ito toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang Elvie ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang Elvie. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa maalala mo, Madalas pong masaktan si Ate Elvie po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, Nasa more than 5 po siya, sir. more than 5. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz pa o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang Elvie? Yung pong suntukin si Ate Elvie sa braso niya, sigmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa Attorney sa kanya. Senator Tulfo, kanina mo pa binabanggit yung Franz. Sino ba yung Franz? Pwede mo ba ituro dito? Yes po. Pwede mo lapitan, ituro, ma-identify mo, samahan mo. Ano kulay ang suot? Let the secretary. Sa glidan lang po nung umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, nakatayo po. Nakita niya po ako na umupo, sabi niya po sa akin umupo ka naman, putang ina mo ka, tumayo ka, magtrabaho ka dyan, yun po yung Ulit na, pakiulit. Sabi niya po sa akin. Napagod ka na, nangangalay ka na. Opo. Dahil maghapo ka na katayo, na umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman, putang ina mo ka, magtrabaho ka, yun po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po, sir. Bigla na lang po ako tumayo, nag-assist lang po ulit ng kurso. Tuloy-tuloy lang. Naulit yon? Opo, Your Honor. Ganun din, na pagkakataon na nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po, kasi po sobra pong tapang talaga ni ate. Naulit ba yon? Naulit po yun sa amin, sir, pag kami pong magkatrabaho. Ikaw sa'yo? Sa akin po, naulit din po yun, sir. Ano naman namura insidente? po. Yung pong umuwi na po, yung may nasira po akong repolyo. Diba sa'yo? Namura po ako. Binanggit mo kanina. Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Popov. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be
yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ang napagdidiskitahan niya palagi? Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LB daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin, nagnakaw daw po yan. Pinagkakatiwalaan daw po niya yun dati, tapos nagnakaw daw po si Ate LB. Sa inyong pagkakaalam, totoo ba? Hindi. Sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po tinatanggit ko yun Ate LB. Okay, good. So, nung time na yung dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw si LV, pinabarangay niya ba? Yun po ang hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000, yung during the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon ba nag-umpisa yung pananakit na? Kasi yung po, pagmamalapit? hindi ko po alam yun. Kasi po Dik ng sili dahil gagawing panghalo sa ulam o Hindi po. Sabi po, para kay Manang LV talaga yon. Opo. Inutusan Para daw po- idikdik para isubo. Para daw po magtanda si Ate LB. Natatandaan mo yung pangalan nung nagdikdik? Hindi ko na po matandaan kasi po dalawang linggo lang po ako doon, hindi rin po ako Siling pula? Opo, Labuyo? ganun po. Okay. Bakit ka umawat? Naawa ka ba kay Manang LV o nakita mo labis-labis na ginagawa ni Manang LV? Your Honor, wala naman po ko inawat kasi wala naman po ako nakita na nag-aaway. Hindi, yung sili na nilagay ni ni Mrs. Ruiz sa bibig ni Manang LV, kaya umawat ka. In fairness, umawat ka rin. Wala po nakita po, Your Honor. Wala ka nakita. Wala po. Wala ka talaga nakita. Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. May inutusan magdikdik ng sili. Nilagay sa bibig, sa mukha ni Manang LV. Sa bibig po. Umiiyak na po siya nun. Sumisigaw po siya, tama na po, tama na. Bakit kayo sunod-sunuran? Bukod sa takot kayo, baka mula kayo ng trabaho. Bakit kayo sunod-sunuran dito sa dalawa? Kasi po, mahirap lang po kami kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho nun, pero kaya po nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Kasahod po dun sa akin, 150 lang po a day. Lord. Opo, ganun po, kaya po umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali, palagi po nagmumura. Hindi mo kinuha ng benepisyo na nasa batas natin yon. Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos. Kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSSPL Pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin, sa labor law natin. Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, isasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So, ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas, sa labor law natin. At meron ng kaso sa dole. Ano ibig sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi. Nagreklamo sila sa dole? Tatawagan kong dole dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi. May notice Kasama yung mister mo. may notice of conference na po kami sa dole. No. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dyan sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo ba sila sa dole kaya nakatanggap ka ng notice sa dole? Hindi, siya po dapat magsagot. Yun nga po, wala silang records to sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no? Stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft.
makukulong. Pag si amo nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw, na pinagpintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Papapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita, anong parusa, Direktor? Sir, Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Director, wage theft. Laban sa mga... cite other provisions of the Labor Code in the Philippines, or if you're not in a position, just say so. sir, yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron pa pagkakakulong? Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft. Na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag na-discover later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabi ni isoli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay? Anyway, Mr. Chair, meron akong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Ruiz, makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay. Likewise, Madam France, Miss France, bakit hindi ka nagbibigay ng tamang pasweldo? Doon sa mga stay-in ninyo, di ba may mga stay-in kayo? Bakit hindi kayo sumusunod doon sa patakaran ng dapat ibabayad sa mga taong stay-in? Your Honor, Mr. Chair, yung 7,500 po sa amin, sa Mindoro, sobra pa po yun to 10,000. Kuya Dodo, kano ang sweldo mo? Isang buwan po, 5,000. 5,000. Isang buwan po. Lagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo, pumasa po. Pumasa. po, matanong ko lang, with your indulgence, nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po. Upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, diba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results. Sinungaling o hindi, ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nagkwento ko na, dagdag ulit.
medyo backed up ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasort ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung pulis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga. Nakahon hanggang sa, Mr. Chair, umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun yun.